Nangyayari po ngayon sa Pilipinas na talaga nga namang nakakagulat at ang nakakapansin nito mga sangkay, mismo mga dayuhan. At ginagawa po nila mga sangkay ngayon ng content, ginagawan po ng balita at eto mga sangkay, gusto ko pong malaman po ninyo ito dahil nga po sikat ang Pilipinas sa ibang mga bansa. At kung bakit, pag-usapan po natin. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito na. Tingnan po natin itong good news, no? Nagulat po ako kasi ginagawa na po ito ng content ngayon ng ibang mga bansa. Ibang mga lahi po ito mga sangkay. Ito, tingnan po natin. Nakakatuwa lang. Kasi kung tayo dito hindi po natin napapansin ito, sila napapansin nila. No? Maraming beses na po ako nakakita na ito mga sangkay. Pero ito, tingnan po natin. Sabi po dito, the Philippines is about to shock the world. Tindi ng title, no? So ito, tingnan natin. The reason that I'm so confident about that is because we have this workforce. We have a very, very good workforce in the Philippines. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year. Well, according to the Philippine Nickel Industry Association, mining can contribute to sustainable development goals. So yun yung mga balita ngayon mga sangkay, no? Ang ibang bansa napapansin nila, ang Pilipinas po talaga ilumalago ngayon ang ekonomiya. Pansinin nyo yung bigas pa lang. Masasabi po natin mga sangkay, napakamura ng bigas ngayon. Hindi ko alam paano ginawa ni BBM yon. But we know naman, Marcos, isa pong Marcos po si BBM. So ibig sabihin, matalino po pagdating sa sistema. There's a storm brewing in Southeast Asia, and no, it's not the kind that shows up on a weather map. It's economic, strategic, building momentum. At the center of it all, a country the world has been overlooking. A respected voice in global finance just highlighted something important. Former World Bank President David Malpass has... Ito na ha. Former World Bank President nagsalita tungkol dyan. Pag sinabing World Bank, mga sangkay, alam po natin yung involvement ng mga Marcos dyan. Kaya medyo mind-blowing, no? Mapapaisip ka rin talaga anong mayroon. At anong mayroon, bakit yumayaman ngayon ang Pilipinas? Called the Philippines a rising investment opportunity. Ngayon, no? Called the Philippines a rising investment opportunity, pointing to its strong growth, trajectory, and potential. Pointing to its strong growth trajectory and potential. The Philippines became Southeast Asia's fastest growing economy last Grabe, no? Ibang bansa nagbabalita po niyan, mga sangkay. year, overtaking Vietnam and Malaysia. Di ba? Magulat ka na lang talaga. Ano ba? Ano ba ang ginawa ni BBM, mga sangkay? At ito na ang Pilipinas ngayon. Nagagawa po mag-survive despite of, di ba? Nakikita po natin ngayon yung problema ng iba't ibang mga bansa, yung gulo na nangyayari sa ibang mga bansa dahil po sa mga digmaan. Pero, tingnan nyo ang Pilipinas ngayon, nakaka-survive. Hindi po ba kayo napapaisip dyan, mga sangkay? O ito, ibang mga bansa nagbabalita tungkol dyan. The Philippines, that's right. A country known for sending workers overseas and facing natural disasters, now stands ready to become something much bigger. Grabe. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. And this time, people are starting to pay attention. So what's really happening here? Well, everyone was focused on trade wars and global inflation. The Philippines was quietly building, not just buildings, but real infrastructure that connects people and creates opportunity. Grabe, no? Habang magulo daw po ang ibang mga bansa, ang Pilipinas, nagpapatayo ng mga infrastruktura. Na kinikita ng karaniwang Pilipino? Or... No. Feeling ko mas higher than average. Yeah. Ano po trabaho niyo? Ako po isang merchandiser dito sa Condon. Sa bangko, pero lasasin. Right now, they're constructing the new Manila International Airport in Bulacan. Groundbreaking
Groundbreaking started in 2020 with major construction. Maraming hindi nakakaalam dyan mga sangkay. Ito po ay talagang masasabi po natin na magpapalago sa Pilipinas itong airport na ito mga sangkay na tinatayo. Since 2022. The first phase is targeting completion between 2026-2028 and is designed to handle up to 100 million passengers annually. The new Grabe. Manila International Airport will soon become one of the world's largest. Grabe, one of the world's largest mga sangkay. Ito po ay doon sa Bulacan. Tinatayo po yan ngayon, ginagawa na sa ilalim po ng Marcos administration. 'Di ba? At kapartner po yung mga private companies, mga sangkay. It has an area of 2,500 hectares that's as big as the cities of Mandaluyong and San Juan combined. Mhm. The Metro Manila subway is also moving forward as part of the Build Better More program. Oh, yan pa yung subway. Akala po ng iba, hindi pinapagawa ito ni BBM. Pinapagawa ni BBM yung dahil yan po ay mula sa legacy pa ng kanyang tatay na sinimulan po na ipatayo ni former President Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni PBBM. Ang subway, mga sangkay, nasa blueprint po yan ni Apo Lakay. At alam nyo, itong pinapagawa mga sangkay ay isa lamang po sa kapirasong napakalawak sana na subway na noon pa sana na ipatayo yan. Kaya nga lang, medyo na late na. Hindi lang medyo super late na mga sangkay. Pero at least, kahit late na, at least na ipapatayo ngayon. Construction began in 2022 with initial sections planned to begin operations around 2032. Construction for the first subway project here in the Philippines is set to start soon. But here's what makes this moment interesting. The timing could be right. Global supply chains are shifting. Companies want alternatives to China. The Philippines, with its strategic location and English-speaking workforce, is well positioned to benefit. The reason that I'm so confident about that is because we have this workforce. We have a very, very good workforce in the Philippines. We have the youngest workforce in Asia. The numbers support this. GDP has grown around 5 to 6% annually in recent years. Grabe, no? Yan, nakikita nila mga sangkay yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Tapos sahay dito, busy tayo sa chismisan, away ng mga politiko. Diyos mio, Marimar. IMF expects 5.8% growth in 2024 and 6.1% growth in 2025. With a median age of just 25, the country benefits from a youthful English-speaking workforce. By the way, many of you have been asking us how we make our eye-catching thumbnails. Well, we use Pixels. This tool Okay. Forward natin mga sangkay. For major cities. It's not your Okay, so yung ibang mga bansa, no? Nagsasalita sila tungkol sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Pero tayo mga Pinoy, busy tayo sa mga chismisan ng mga balita. Na hindi po natin alam to kasi nga po, wala eh. Hindi po natin nabibigyan ng atensyon kasi nga po, akala po natin, nasanay tayo na walang nangyayari sa Pilipinas. Pero mayroon po pagbabago talaga sa panahon po natin ngayon. O, tingnan po natin. Mining can contribute to sustainable development goals, 15 out of 17 of them to be exact. But the real transformation is happening with the workforce. Our workforce is well trained. Our workforce is sophisticated, very English speaking. The business process outsourcing industry employs over 1.3 million people and brings in about $25 billion annually. That's money staying in the local community instead of being sent home from overseas workers. Foreign direct investment continues growing. March 2024 alone saw 686 million in inflows, and net FDI keeps rising year after year. Pansinin niyo mga sangkay, pinag-uusapan dito yung foreign direct investment kasi nga po yan ang magpapayaman sa isang bansa. At ito po ang ginagawa ng pamamaraan ngayon ni PBBM. Billions of dollars of commitments secured by the president from his various trips overseas are expected to further boost foreign investment inflows to the Philippines this year. Young Filipinos are increasingly choosing to build careers at home rather than seeking opportunities abroad, a notable shift from previous generations. Ngayon mga sangkay, ito na po ang nangyayari. No? Lumalago ang ating bansa nang wala po tayong kamalay-malay. Ayan na po mga sangkay, yan po yung realidad. Nakikita po ng ibang mga bansa. Itong yung nangyayari sa ating bayan na malaking pagbabago mga sangkay. Kasi noon, hindi naman po gaanong napag-uusapan ng ekonomiya eh. Masyado po tayong na-shock ngayon. No? And even sila mga sangkay,
Nasa shock po sila sa nangyayari kasi 'di ba na-overlook, hindi po na nakikita ng ibang mga tao yung bansa natin na isang bansa na pwedeng pagtayuan ng mga negosyo, pero ngayon nakikita na po nila na best location for business. Kaya yung mga dayuhan pumupunta, mga sangkay partida, hindi pa po nagaganap mga sangkay yung pag-aaproba sa economic charter change. How much more, guys? Kung dediretso na po tayo sa economic charter, di mga sangkay pambihira. Ang Pilipinas ay yayaman. Tandaan po natin mga sangkay, kung ganito lamang po ang namumuno sa Pilipinas, matalino mag-isip, matalino mag-imbita ng mga dayuhang negosyante, ang Pilipinas, di po natin mamamalayan, yayaman po ng yayaman. Kaya nga sana ma-extend po si PBBM, no, sa kanyang term, kasi malaki pong bagay ang magagawa niya sa ating bansa pagdating po sa pagsasaayos sa ekonomiya. Well, ano po ang inyong opinion? No, buong mundo ay nasa shock. Ayon po dito mga sangkay, the Philippines is about to shock the world. No? Mismong mga kilalang tao nagugulat po sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Comment down below ano po ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Nag-iingat pong lahat. God bless everyone.